At welcome back to my channel. Mio Sporty, itinulak na lang. Ayaw daw umandar, wala daw kuryente. Kapag ganyan ang issue, i-check na muna natin yung kanyang high tension wire. Kung totoo nga bang walang kuryente o baka naman may kuryente at mahina lang pala. At syempre, bago natin matest yung kanyang high tension wire, kailangan na muna natin tanggalin yung kanyang cap asinoise o yung kopa na tinatawag. So ayan, natanggal na natin. I-try na muna natin yung kanyang push button para hindi na natin tatadyakan pa. Mas madali tayo mag-troubleshoot. Pero ang sabi ni customer, mahina na nga daw yung kanyang battery. So ayan o. Kaya ipapatadyak na lang natin. Gagamit lang ako ng long nose para ipitin yung ating high tension wire. Madalas kasi minsan nakukuryente ako. Medyo masakit din. Pakitadyak mo nga, boss. Sandali. Pakitadyak mo. Wala. Anong kuryente? Sige, isa pa. Parang parehas lang nung kanina na eh. So yung mga padre, confirm nga, wala nga siyang kuryenteng linalabas. Medyo hinina lang natin yung volume. Baka makapiright tayo sa nagbibideo, okay? So yung mga padre, tanggalin na muna natin yung kanyang mga play rings. So tanggalin na rin na muna natin tong kanyang battery terminal, yung positive. Check natin kung pumapasok ba dito yung kuryente galing sa ating regulator. So tanggalin na muna natin yan. So ganyan ako mag-troubleshoot mga padre. Lagi kong chinecheck, lalo na kapag battery operated. Lagi kong chinecheck yung ating regulator kung okay ba siya. So gagamit lang ako dyan ng test light para ma-check natin kung pasok yung kuryente papunta dito sa ating battery. So ilagay lang natin yung test light clip sa negative, tapos dito sa positive yung kulay pulang wire yung tinanggal natin sa battery. Ayan, okay naman yung kanyang battery. So check natin dito kung pasok naman. Patadyakan natin kay padre. Pakitadyak mo nga, boss. At sa pagkakataong yan, good yung kanyang regulator. So, pwede ko nang ibalik yan mga boss. So, ganyan ako mag-troubleshoot. Inuuna ko muna kung yung kanyang high tension wire, kung talagang wala nga ba siyang kuryenteng linalabas. Tapos, sinusunod ko kagad yung regulator. So, ayan, tinanggal ko na yung play rings para ma-expose natin yung kanyang CDI. At dito sa kanyang CDI, dito nakalagay sa bandang puwitan. So, hugutin lang natin yan. So, ayan, iangat muna natin to para madali natin mahugot. So, hugutin lang natin yan para ma-expose natin yung kanyang CDI wiring connection. So, gagamit lang ako dyan ng test light. Iisa-isay natin yung kanyang bawat wire terminal kung ano yung nawawala ba. So, hugutin na muna natin to, tapos linisan na rin natin ng wire brush. Kasi, ayan o, puno ng alikabok o parang putik. So, linisan muna natin ito para medyo maganda-ganda naman tingnan. Ayan o. Tanggalin na muna natin tong kanyang CDI para matest natin isa-isa. Kung mapapansin nyo mga padreng, dito sa kanyang socket ng CDI, yung makikita kang brown sa kanan. So, ayan yung pag sinusi mo, papasukan ng 12 volts, tapos yung black negative, yung white na may blue pulsar positive, yung red na may white na may red ay yung pulsar negative, yung kulay orange ito ignition coil po yan. So ililis natin, ayan, kulay orange. So papunta po yan dun sa dito sa socket ng ating, ayan o, pinalitan na nila ng ng wire. So kulay orange po yun. So, lagay lang natin yung test light clip dito sa ating positive. Tapos, sundutin natin yung i-on natin. So, kahit hindi naman naka-on, pwede naman yan. Kasi negative yung hanapin natin. Sundutin natin yung kulay black. Ayan, okay naman. Sundutin natin yung kulay black. Yung black ng ating Yamaha Mio Sporty, negative yan. So, good naman yung ating ground ng CDI. Isunod naman natin yung ignition coil, yung kulay orange. So, tandaan nyo lang, basta orange, galing siya sa ignition coil.
So ayan, ikabit na muna natin, kaya pala ayaw umilaw, nakatanggal. So ibalik na muna natin to, yung kulay orange. Saksak na muna natin. So pag umilaw yan, ibig sabihin walang putol yung kanyang wiring connection. So ayan, nabalik na natin. Okay, tsaka natin sundutin yung socket ng CDI, yung kulay orange na wire. O yan. O, sundutin natin. Ayan. Sundutin natin yung kulay orange, dapat iilaw. So sa pagkakataong yung mga boss, good yung ating connection ng ating ignition coil. Lipat natin yung clip sa negative kasi yung hahanapin natin ay positive. So yung kulay brown, sundutin natin, dapat naka-on yung ating susian. So i-on natin yung susian. Dapat iilaw po yan. So ayusin lang natin. Ayan, ayusin natin. Kulay brown, accessories, dapat iilaw yan kapag nakasusi. Teka, ayusin natin. Walang supply. So dapat meron yan. So balatan na muna natin. Ayan. Gumamit lang ako ng lighter kasi sinundot ko dun sa loob. Walang connection or hindi ko lang sasaksak maigi. So yung binalatan ko para madali tayo sumundot. Ayan. Okay yung ating test light. So ayan, umilaw naman siya. So ibig sabihin okay yung accessories wire dito sa ating CDI. So sundutin uli natin dito, baka hindi ko lang nasasaksak maigi. So sundutin natin yung medyo mataba kasi yung ating panundot dito. O yan, okay naman o. So ibig sabihin good yung ignition coil, good yung negative, good yung ating positive. So wala naman siyang nawawala mga boss. So pwede na natin ibalik tong kanyang CDI at i-check natin kung maglalabas ng kuryente. Ibalik na muna natin to. So yung mga boss, binalik na natin yung kanyang CDI. So hindi ko na pinapass forward. So para mas detalyado yung ating trabaho. So request kasi nila na wag nang i-pass forward. Di baling matagal daw. So yan, i-check ulit natin yung kanyang high tension wire. Patadyakan natin kung maglalabas na ito ng kuryente. So ayan, inipit ko lang. Tsaka natin ipatadyak. So ayan boss, pakitadyakan mo muna. Check natin kung maglalabas na ng kuryente. So pakitadyakan mo muna. So ayan no, wala pa rin kuryente mga boss. So suotan lang natin ng wire. Ito yung galing sa ating ignition coil. Sinutan ko lang ng wire. Tapos nakakabit yung ating CDI. Ayan o, check natin kung may kuryente. So i-on muna natin, tsaka natin patadyakan. So ayan o, may kuryente naman mga boss. Ibig sabihin good yung ating CDI. Ayan na. Diba meron? At sa pagkakataong yung mga padreng, naglalabas naman ng kuryente yung ating CDI. So balutan na muna natin ng tape yung kanyang CDI. Tapos eto, linis-linisin lang natin. Baka sakaling marumi lang. Ayan, linisin natin. Tapos ibalik natin, check natin yung kanyang ignition coil kung maglalabas ang kuryente. So ginamitan ko lang siya ng wire brush. Tapos balik natin, check natin yung kanyang high tension wire kung maglalabas na ba ito ng kuryente. So minsan kasi nakakalangan lang ng dumi o ng mga corrosion. So yan, ginamitan ko lang ng wire brush, tsaka ako binalik. Tapos check natin yung kanyang high tension wire uli kung maglalabas uli ito ng kuryente. So yung pakitadyak mo boss, check natin. So yun, confirm, wala pa rin kuryenteng linalabas. Sa tingin nyo mga padreng, ano kaya sira ng Mio Sporty na ito? So nagbabato naman ng kuryente yung CDI, lininisan natin yung terminal ng kanyang ignition coil, pero wala pa rin, wala pa rin linalabas na kuryente.
So sa tingin nyo anong issue? So gawin natin, mag-try tayo ng ibang ignition coil. Palitan natin yan. Check natin kung magkakaroon ng supply na yan. O tanggalin na muna natin to. Palitan natin yan ng ibang ignition coil. So ito universal apido yung tatak. So ikasa natin yan. So yung mga padreng, tinest naman natin yung bawat terminal, kompleto naman. Tapos naglalabas naman dito ng kuryente. Dito yung galing sa ating CDI. So ayan na nga mga boss, nakakabit na natin yung bagong ignition coil. So chinek naman natin dito yung kanyang CDI at okay naman, binalik na natin. So naglalabas naman ng kuryente yung kanyang CDI dito sa part na to. At wala namang nawawala sa kanyang wiring dito. Kaya nagpalit tayo ng ignition coil. Susi natin yung motor. Check natin kung maglalabas ng kuryente. O, kick natin. Check natin kung maglalabas. Ay. Alam mo, maganda. Ayun, meron o. Okay na. Balik na natin yan. In case na mangyari po sa inyo ito mga boss, na ayaw walang kuryente sa kanyang high tension wire, mag-check muna kayo dito sa socket ng kanyang CDI. Sundan nyo lang yung video, yung una nating video. So naglalabas naman ng kuryente, kaya try natin palitan at lumabas na. Try natin kung gagana na yan. Ibalik na muna natin yung kanyang kopa. Ito. O, kasa ko na muna to. So ayan, nakakabit na natin. Balik na natin dito. Okay. Tapos try nating paandarin. Kung aandar na yan mga boss. Ang issue ng motor ni boss, walang kuryenteng lumalabas sa kanyang high tension wire. Oh. Pick natin. O yun o, mandar na mga boss. Yun o. Okay na. Sumasabit yung kanyang ticker. Ayan o, mandar na. Mga padreng, kung nagustuhan mo yung ganitong tutorial at bago ka pa lang sa akin channel, huwag niyo pong kalimutan na paki-like, paki-subscribe at pakihit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na kagaya nito. Thank you po sa inyo, God bless at mabuhay po kayo.